Maligayang araw sa ating lahat. Ako si Aaron John Lumbangi. Ito ang aking daily devotion para sa araw nito. At ang tatalakayin nating paksa ay kumakain din ba ang Diyos sa langit? At ano ang anthropomorphic language? Okay. Simulan na natin. Ang anthropomorphic language po, kailangan mo natin intindihan ang salita na ito. So, hiwalay muna natin. Ano yung anthropos? At ano yung morphe? Anthropos, ito ang tao, at morphe, ito ay form. So, dictionary, itinignan natin yan. Ito yung language that speaks of God in human terms. So, dumako naman po tayo sa scripture para medyo palawakin na ating ang konteksto na ito. The Lord answers Moses, or rather, Numbers chapter 11 verse 23. The Lord answers Moses, is the Lord's arm too short? Now you will see whether or not what I say will come true for you. So, yung naging pinaka-background na itong scripture na ito ay ito yung kakalabas lang nila ng Egypt at kung saan ginawa ng Diyos ay niligtas niya yung mga Hebrews, no? He freed them from slavery and he split the Red Sea. Ang dami niya nang ginawa para sa mga tao na ito. At puro sila complaints, no? No food, kung ano man yung mga isip na nahihirapan. So isipin mo na lang yung mga tao na to, ang daming complaints talaga. So definitely pinag-complain yung init, direksyon, lahat na. At ito yung context na kung saan the Lord answered Moses, no? Na in the anthropomorphic language na, is the Lord's arm too short? So, ito yung parang lengguwahe na ginagamit ng Diyos para mas mainam nating maintindihan yung sinasabi niya. So, ito yung ginagamit niyang form of language para ma-communicate niya yung pinaka gusto niya maparating na mensahe. So, dito na mapakita na God is very relational and focuses on true communication na kung saan ay nagkakaintindihan yung dalawang party talaga, no? Mauunawaan talaga yung mensahe niya kung saan nagbibigay siya ng mga messages through anthropomorphic language, no? God is a spirit, no? Wala naman siyang literal na eyes, arms, ears kung saan sinasabi niya kasama niya tayo lumakad na parang tao, no? Pero He's a spirit in that sense na makita natin na nandun din yung presensya niya, but not in the sense na parang human talaga na may legs, may eyes, ayon sa naintindihan ko. So, tingnan natin na yung teachings kayo na God desires communication and relationship. So, makikita natin, God is very relational. God focuses on the quality of communication, no? And communication requires two people sa mga studies ko. So, it requires two people, two or more people, para magkaroon ng communication. Dapat magkaroon ng kaintindihan, magkaunawaan saan yung mensahe, ano yung pinaparating ng sender, at kung saan nagkakaroon rin ng tamang feedback na kung para masasabi natin intindihan talaga ng receiver. So, God desires communication and relationship na He uses, na is connected to our second teaching na God speaks using anthropomorphic language para mas maintindihan natin yung mensahe niya. No? Yun yung naintindihan ko na kung ginagamit ng Diyos ang itong lengguwahe na ito para maintindihan natin, no? Is God's arm too short? No? I walk with you, no? So, maintindihan natin na in human terms na anong ginagawa ng Diyos para sa atin, no? Na hindi siya nagkulang, na kasama natin siya habang lumalakbay tayo sa mundong ito, no? So, God speaks using anthropomorphic language, and God desires communication and relationship. At yung pinakawaling teaching natin, God's word became flesh in Christ Jesus. Ito yung sa tinalakay natin anthropomorphic language, ito yung ginamit niyang form of communication na lumagpas pa dito na para mapakita yung gusto niya talagang may parating na gaano niya tayo kamahal, ano yung tingin niya sa atin, at ano yung gagawin niya para sa atin, no? Kumbaga, this is beyond the anthropomorphic language kung saan this is not just words but also action, no? Words and action combined talaga. Na kung saan sinabi ng Diyos na mahal niya tayo at binigay niya talagang anak niya para sa atin, para maligtas tayo. God's word became flesh in Christ Jesus, no? So, this is the greater form of anthropomorphic language na, or greater form of communication talaga na makita natin na anthropomorphic language na kumbaga sinasabi niya parang in example or in a way an analogy na parang tao na parang is my hand too short, but this is the literal sense na naging tao yung Diyos para sa atin, no? He humbled himself to become a servant
to serve us. So, dito na makita na this is a language beyond that. This is love beyond anthropomorphic language, no? Na nagkatawang tao siya para sa atin. Hindi na siya figure of speech, no? Kundi literal na sense na para mapakita niya na gano'n niya tayo kamahal. So, punta na tayo sa application. Simple lang naman ito. Is within the day, give time for prayer. Importante yun. God is very relational. God puts emphasis on communication between His children and Him, no? So kaya nga binigay si Yesu Cristo para magkaroon tayo ng direct communication. Mahirap naman na meron tayong salvation, tapos hindi naman natin ginagamit yung privilege na yun na pwede na natin kausapin yung Diyos Ama through Jesus Christ, no? Next is itapos natin sa experience, no? Na kailangan talaga natin i-experience si Jesus Christ in our personal lives through prayer. Na hindi lang dapat yung alam natin, nilidiscuss natin, at pinag-aaralan natin, kundi nararanasan din natin yung kabutihan niya, yung love niya sa buhay natin through prayer, no? So, yun lamang. Salamat po sa pakikinig at mabuhay.